Hello guys! So for today's video, isi-share ko sa inyo ang buhay ng isang working mom dito sa Japan. By the way, my name is Aname Labrada Calvello and I've been living and teaching in Japan for 7 years now. At kasama ko nga dito ang aking asawa at isang anak. Ayan, o diba, jumping. So sa umaga, ako ang nag-aalaga sa baby namin na si Yuki. Dahil hapon pa naman ang start ng lesson ko at eto na nga tanghali na. So kailangan ko nang pumasok. So nagbababay na ako sa aking anak. And let's go to work. Ayan. So today maganda ang weather. O diba? So ngayon medyo maaga akong papasok dahil maaga ang start ng lesson. Kaya umalis ako ng maaga. At papunta sa station, sumasakay ako ng bus, pero yung bus stop malapit lang naman sa apartment. So yan yung apartment namin. At andito na ako sa bus stop. O diba? Malapit lang. Mga 3 minutes away lang yan. At eto na nga ang sasakyan nating bus papunta sa station. So ang biyahe ko ay 10 minutes lang papunta sa station at ayan na nga ang bilis. Nasa station na tayo kaagad. So papunta na tayo sa school. At yung school ko today ay medyo malapit lang. Mga 3 stops lang siya. So that's 12 minutes away sa aming station. So ito na ang tren na ating sasakyan ngayon. Papunta ito sa Osaka. Ayan, ang mga trend sa Japan. Mahirap ba maging isang working mom dito sa Japan? Well, oo, mahirap. Kasi wala kayong ibang aasahan kundi kayo lang mag-asawa. So napaka-importante na may teamwork kayo. Pero kaya naman kasi I know kahit sa Pinas, 'di ba? Kailangan ng teamwork ng mag-asawa. So ayan, pinapakita ko sa inyo yung view. Ang ganda ng view dahil autumn season na dito sa Japan. Kaya makita niyo yung leaves, may yellow, may brown, may red. At ito nga yung magandang season para mag-travel kasi hindi masyadong malamig, at hindi masyadong mainit katulad ng summer. Ayan, ang ganda. At eto tayo, ayan, emote. So nagsusuot nga pala ako ng mask kasi uso ngayon ang sipon at ubo sa mga estudyante. So ayoko namang mahawa dahil kawawa naman ang baby ko sa bahay, baka mahawaan. So for protection, nagsusuot tayo ng mask. Going back sa pagiging working mom, isa din sa mga natutunan ko is kailangan magaling ka sa time management. Kailangan nababalance mo lahat, yung trabaho at yung time mo para sa anak mo. So dapat hindi nawawala yon. Luckily sa trabaho ko, 3 hours lang po ako nagtatrabaho. Bawal kami mag-overtime, wala kaming inuuwing paperwork. So pag nasa bahay ako, 100% akong nakatutok sa anak ko. At sa ngayon, mas madali kasi kasama namin si Naison, ang tita ko, dito sa Japan. So siya yung nagbabantay kay Yuki. Sa work kaming mag-asawa. At eto na nga, nakarating na ako sa station papunta sa school. At eto na ang totoong hamon ng buhay dahil walkathon tayo guys. Itong school ko today ay 20 minutes away from the station. Kaya kailangan nating lakaran siya for 20 minutes. O ayan, let's go guys. At sa paglalakad nga natin ay nakakita tayo ng ginagawang kalsada. O diba? So makikita nyo naman walang traffic jam. Kahit pagkakitid-kitid ng kalsada nila, diba? Sana all yan. So kung may bala kayong pumunta dito sa Japan para magtrabaho, i-ready nyo ang sarili nyo sa walkathon dahil walking is life. Pero sa sobrang tahimik naman dito sa Japan, habang naglalakad ay pwede ka nang mag-reflect sa buhay, pwede kang mag-meditate, ayan, very peaceful. At ito yung season na magandang maglakad dahil hindi pa nga siya sobrang lamig at hindi na sobrang init. So tamang-tama lang. So ayan, lakad-lakad lang tayo, medyo malapit na tayo. At sa paglalakad nga natin, nakarating na tayo dito sa highway. O diba, ganyang kalayo ang ating nilalakad papunta sa school. So napakaswerte mo kapag yung school mo ay malapit lang sa station. At nakakita nga ko nitong mga fall leaves. O diba, ganda. At papakita ko sa inyo kung gaano kalinis ang kanal sa Japan. O ayan, wala nga lang isda. Charot.
O, diba? Malinis. Puro dahon lang. Back to walking tayo, ayan. So malapit na tayo sa school at napansin ko sa mga schools namin, karamihan ay malapit sa or nasa residential area siya. Kaya malalayo siya sa station. At sa school namin, may policy na bawal kaming mag-picture, bawal mag-video sa loob ng school. Kaya eto, ipapakita ko lang sa inyo ay hanggang pintuan. Ayan guys. So thank you so much for watching. This is my first vlog ever. So thank you so much. Bye!